Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Tiwala sina dating Senador Laila De Lima at Attorney Shell Jokno na sapat ang ebidensya sa impeachment case ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Giit naman ng mga ito, pananagutan at hindi politika ang pakay nila sa pagpapaunlak na maging bahagi ng House Prosecution Panel. Ito ang balita ni Rosalie Cos. I'm definitely convinced that there is strong evidence against VP Sara. Hindi pa sinagot ni na former Senator Laila De Lima, nominee ng Mamamayang Liberal o ML Party List, at Akbayan Party List nominee Shell Jokno ang tanong kung anong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ang kanilang tututukan. Ito ay matapos nilang tanggapin ang alok ni House Speaker Martin Romualdez na maging bahagi ng House Prosecution Panel. Tiwala ang dalawang incoming members ng House of Representatives na sapat ang ebidensya para mapapanagot si Vice President Duterte kaugnay ng mga aligasyon laban sa kanya. Ayon kina De Lima at Jokno, kailangan lamang nilang paghandaang mabuti ang paglilitis. I just have to prepare. I'll just have to study. I'll just have to review the records and prepare. It is all about the evidence kung paano ito maipresenta para maging malinaw, para maging malakas, na para maka-achieve ng conviction. So it's all about preparations. Itinanggi naman ni Attorney Jokno na politika ang dahilan sa napipintong pagsali nila sa House Prosecution Panel. Itong impeachment case is all about accountability. Ang pinag-usapan natin dito ay yung nasa ating konstitusyon na kung sino man ang naglilingkod bayan ay dapat may pananagutan kung sakaling may gawin na hindi tama o hindi na lumalabag sa batas. Ayon kay dating Senador De Lima, posibleng sa susunod na linggo ay mag-convene na ang House Prosecution Panel. Naniniwala naman si Manila 3rd District Representative Joel Chua, isa sa House Prosecutors. Mapupunta kina De Lima at Jokno ang articles of impeachment na maiiwan ni na Congressman Jill Bongalon at Loreto Atcharon. Kung sakasakali po, tingin ko sila na po yung sahalili sa dalawang mababakante sa prosecution panel. Samantala, matipid naman ang sagot ni Senate President Francis Chis Escudero nang hingian ng reaksyon hinggil sa dalawang bagong House prosecutors. Pasaya ng Kamara kung sinong pipiliin nilang abogado o prosecutor. Tulad lamang ng pasya ni Vice President Sara, yung kanyang pipiliing mga abogado at magtatanggol sa kanya. Hindi yan pwede pang himasukan ng impeachment court. Wala kaming say dyan. Sa Hulyo pa mag-uumpisa ang paglilitis ng Senate Impeachment Court. Dati nang sinabi ni VP Sara na ipinauubayan na niya sa legal team niya ang preparasyon para sa impeachment trial at hindi siya nababahala anuman ang kahinatnan nito. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May mataas na kahandaan na ang Senado para sa isasagawang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Panukala naman ni Senate President Francis Chis Escudero, huwag nang baguhin ang impeachment rules. Inaasahan din ng liderato ng Senado na magiging maayos ang impeachment trial sa pagpasok ng mga bagong senador. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Hindi naman din nag-issue ng temporary restraining order o mandamos ang Korte Suprema para kami magpatuloy o hindi magpatuloy. So, gagawin ng Senado yung kanyang constitutional mandate kung wala namang utos o kautusan mula sa Korte Suprema na laban dito. Tuloy ang pagsasagawa ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito ang kinumpirma ni Senate President Francis Escudero sa kabila ng nakabinbing petisyon ng pangalawang Pangulo sa Korte Suprema na humihiling na ipawalang bisa ang impeachment proceedings laban sa kanya. Kasabay ng patuloy na paghahanda na ginagawa ng mataas na kapulungan ng Kongreso, sinabi ni Senador Escudero na nakahanda na ang mga kinakailangan nila sa paglilitis. Kabilang na dito ang mga robe na isusuot ng mga senator judge at mga bagong papasok na senador. Huling nagsalita ang prosecution team. Sabi nila yata parang 80% na sila sa isa o dalawang charges. Wala pa akong balita dun sa 5 charges, hindi ba? Mas mataas ang level ng kahandaan ng Senado. Pati yung invitations, yung ID, yung security preparations, yung holding areas ng prosecution at defense panel, nakahanda na rin hanggang sa detalye ng parkingan nila.
hinanda na rin namin at nakahanda na rin kami. Kailangan na lamang i-dry run to ng minsan, siguro pagkatapos na ng session namin ng June 2 to 13. Sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso sa June 2, sinabi ni Escudero na pag-uusapan nila ang rules of impeachment. Aniya, marami siyang natanggap na panukala kaugnay nito mula sa mga senador at legal team. Ngunit lahat ng ito ay pawang mga panukala at suwestyon lamang. Kailangan pa rin anya itong aprubahan ng impeachment court kapag natipon na ito sa plenaryo. Ang direksyon na personal kong tinatahak sa ngayon ay i-suggest sa impeachment court na wag nang baguhin yung rules dahil baka maakusahan pa ang Senado at ang institusyon ng Senado na we are changing the rules in the middle of the game to favor one side or the other. Ipapanukala ko na kung may pagbabago man sa rules, ito yung mag-a-apply to future impeachment cases and not this one. Matapos ang May 12 elections, inaasahan naman ng senador na magiging mahalaga ang pagpasok ng 12 bagong senador sa 20th Congress, lalo pat 3 sa pasok sa Magic 12 ng senatorial race ay mga abogado. Ito ay sina Francis Kiko Pangilinan, Rodante Marcoleta at Senador Pia Cayetano. Umaasa rin si Escudero na hindi magiging tila circus ang mangyayaring impeachment trial sa bagong hanay ng mga miyembro ng Senado. Mga veterano, batikan sa legislation, sa parliamentary rules ang mga ito at inaasahan kong magiging maayos ang Senado at sino man na magpe-preside, lalo na kung ako yun, titiyakin ko that order will be maintained para sa gayon ang proseso ay dumaloy ng mapayapa, maayos at ng mas lalong maintindihan ng ating mga kababayan yung ipinapresenta ng magkabilang panig. Batay sa 15 taong karanasan sa Senado, naniniwala si Senate President Cheese Escudero na bawat senador ay walang tatak administrasyon o posisyon, kaya't umaasa siyang pagpapasyahan ng bawat senador ang kada issue, hindi lamang ayon sa kulay na kanilang dala noong sila ay nangangampanya. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mananatiling Senate President hanggang sa 20th Congress si Senate President Francis Cheese Escudero kung hindi siya papalitan ng Senate Majority. Sa press conference kanina, sinabi nito na kasalalay sa desisyon ng Senate Majority kung mananatili o magtatalaga sila ng bagong Senate President. Paliwanag ni SP Escudero, sino man mula sa 24 na miyembro ng Senado, pati na si Senator Tito Soto, ay maaaring maitalaga sa pwesto ng Senate President kung makakakuha ito ng sapat na boto. Si Senator-elect Tito Soto ay dati na rin nagsilbing Senate President noong 18th Congress. Sang-ayon sa rules ng Senado, magpapatuloy ang Senate President kung hindi nag-graduate katulad ng sitwasyon ngayon at mababago lamang yan kapag kami nagpresenta ng higit sa mayoriyang boto kapag nag-resume ang Senado. Malaki ang posibilidad na si Vice Mayor-elect Baste Duterte ang pansamantalang manunungkulang bilang alkalde ng lungsod. Ito ay dahil sa kasalukuyang kalagayan ng dating Pangulo na nananatili pa rin sa The Hague, Netherlands. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Dili pwede nga mag-oath siya by Zoom or by kanang online kasi kailangan physically present yun ka. So, ang iyang presensya, kailangan na siya sa okay ra tong sa proclamation. So, ang mahitabuan na law of succession. Maituturing na isang kasaysayan sa lungsod ng Davao ang pagkapanalo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang alkalde ng lungsod. Ito ay sa kabila ng pagkakadetain nito sa The Hague, Netherlands dahil sa kinakaharap na kasong crime against humanity. Pero dahil sa kanyang kalagayan ngayon, na imposibleng makapagtrabaho at manilbihan bilang alkalde, magkakaroon ng temporary vacancy. Inaasahang ang anak nitong si Baste Duterte, na nanalo naman bilang City Vice Mayor ang magsisilbing acting mayor. Habang ang magsisilbi naman bilang acting Vice Mayor ay ang City Councilor na may highest ranking sa buong lungsod ng Davao.
The vice mayor will be the acting mayor. Then, ang bakante po dito sa Sangguniang Panglungsod, the highest ranking city councilor. Ano man na sila, i-rank pa man na namo na sila, no? Then, amo pang i-ano sa COMELEC katong data jud nga, ano, as of now, na may draft, pero di pa namo ikuan kay gihulat na to ang sa COMELEC na data. So, acting vice mayor. So, nga na ang mahitabo. Ang pagiging acting city mayor ni Baste Duterte ay magiging permanente kung ang dating Pangulo ay tataging manungkulan, magbibitiw sa pwesto o mahahatulan sa kanyang kaso. Hitabo na nga mahimo ng permanent na ang as mayor na gyud siya full kung ang mo-arise na siya kanang permanent vacancy kung ang elected official kanang refuse to assume office and simbako mamatay, failure to qualify, fails to then ma-remove siya sa office or convicted, and then kanang voluntary resigns. Mao na siya ang mga nga kung mahitabo na siya, so ma-full pledge na. Ngayong June 30 alas 12 ng tanghali ay mag-a-assume na sa pwesto si Baste Duterte. Bago ito ay magpapasa muna ng Statements of Contributions and Expenditures o SOSE bilang bahagi sa requirement ng COMELEC. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniutos na ng Korte sa Pampanga ang pag-aresto kina dating Presidential Spokesperson Atty. Harry Roque, Cassandra Ong at 48 iba pa kaugnay ng kinakaharap nilang kasong qualified human trafficking. May kinalaman ito sa mga umunoy pagkakasangkot nila sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Hub sa Porac, Pampanga. Batay sa inilabas na kautusan ng Angeles City Regional Trial Court, may probable cause o sapat na basehan upang litisin sa kaso ang dating opisyal ng palasyo at mga kapwa akusado nito. Isinampa ng Department of Justice ang kaso nito noong Abril 28. Unjust prosecution. Ganito inilarawan ni Atty. Harry Roque sa inilabas na warrant of arrest laban sa kanya. Ayon sa dating presidential spokesperson, ito ang bahagi ng hindi makatarungang pag-uusig. Isasama niya ito sa kanyang aplikasyon para sa asylum sa the Netherlands bilang biktima ng political persecution bunga ng kanyang katapatan sa mga Duterte. Patuloy niya siyang maghahanap ng legal remedies upang matiyak ang kanyang kaligtasan at kalayaan na kasalukuyang nasa ilalim ng banta. Iginiit din niya na hindi ito pagtakas sa pagkakasala kundi bahagi ng kanyang karapatang pantao para sa asylum. Ikatlong araw na ng rollout ng 20 pesos per kilo rice program ng pamahalaan, kaya mas marami ng lugar ang may access sa abot-kayang bigas. Samantala bilang tugon sa mga isyong kumukesyon sa kalidad ng 20 pesos na kada kilo ng bigas, nagsagawa ng salo-salo ang mga opisyal at stakeholders ng Department of Agriculture kasama ang mga mamimili. Ito ang balita ni Mia Alonzo. So ngayon gusto namin pakita sa tao na okay na in general, okay ang NFA rice at sinama ko yung mga bumibili ng bigas dito sa ating salo-salo para sila mismo makatikim at hindi na ako magsasabi kung maganda to. Hindi, kasi mahirap naman. Ako palagi magsasabi eh. Maganda ang kalidad ng benteng bigas. Ito ang nais patunayan ng Department of Agriculture, kaya nagdaos ng salo-salo ngayong araw kasabay ng unang araw ng rollout ng 20 na bigas sa facility nito sa Bureau of Animal Industry. Para masiguro na talagang safe for human consumption at maayos ang kalidad nitong murang bigas, pinangunahan kanina ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kasama ng iba pang mga kawani ng Department of Agriculture ang pagtikim dito sa P20 na rice. Kasama rin sa inimbitahan ng ilan pang mga vulnerable sector na mamimili ngayon ng bigas dito sa area. Ayon kay Secretary Laurel, mas mabuti mismo ang mga mamimili na ang magsabi na maayos ang quality ng bigas na kanilang bibilhin.
Kasama rin sa naturang salo-salo si National Food Authority Administrator Larry Lacson, Assistant Secretary Arnel de Mesa at ang iba pang mga opisyal ng ahensya. Well, kasi palagi may nag-question o bumabatikos na pangit to yung NFA rice eh. So ang mensahe ko naman sa general public ay iba na NFA ngayon, iba na administrasyon, iba yung namumuno dyan. At ako mismo ang chairman ng NFA Council. Marami na kami sistema na binabago, no? Si Nanay Elenita bago bumili ay kumain muna ng kanin na tig 20 pesos para masiguro kung maganda nga ba ang kalidad bago niya ito bilhin. Dahil aniya, kung minsan nasa 45 hanggang 60 pesos per kilo na ang bigas, hindi pa rin masarap isaing. Malaking tipid po ito kasi ang binibili ko po talaga yung 45. Medyo may matigas pa nga yun, mahirap timplahin. Pero ito sa tingin ko, tinignan ko kanina, malalaki naman po ang butil. Sa tingin ko po dito, hindi na. Kasi talagang sarap nga ng kain ko yun. Wala pong amoy, pero yung lasa, masarap po. At saka yung mayumi, yung kumbaga, malamuyot sa aming Ilocano. Yung malambot. Uy, malambot. Masarap. Si Aling Rosie naman na may agam-agam sa kalidad ng 20 pesos kada kilong bigas kaya nagpunta mismo upang tikman ito. Wala siyang amoy na para siyang talagang yung tag 55 o 50 ganon. Saka siya yung maalsa pero malambot. O, kasi kaya sabi ko baka yung dati pa rin na by 29 nga pero yung mapula madilaw siya tapos may may amoy. Inipip talaga. Pero ito, wala. Ayon sa Department of Agriculture, ito ang phase 1 ng rollout ng 20 na bigas at asahan ang pag-expand pa nito sa iba't ibang areas sa bansa. Target ng ahensya na magkaroon ng phase 2 rollout sa buwan ng Hulyo sa Mindanao, partikular na sa Zamboanga del Norte at Barm. Tiniyak naman ng National Food Authority na mayroong sapat na supply at stocks ang NFA warehouse. Samantala, ayon sa DA, dahil sa naging magandang pagtanggap ng publiko sa 20 per kilong bigas, umaga pa lamang ay agad na itong nauubos gaya ng nangyari sa Navotas kahapon. Ayon sa kalihim, nagkakaroon talaga ng logistics strain lalo at pinipilahan ang mga outlet at iba pang mga kadiwa center na may 20 pesos kada kilong bigas. The challenge is logistics and manpower. Kulang ng truck, kulang ng driver, pahinante, tayo nagbebenta nga. Well, we're meeting almost every day, at para masolusyonan ito. Alam naman namin yung solusyon. It's just repositioning funds and yung proseso nga ng pag-hiring. Ang problema sa gobyerno nga, yung pagproseso ng hiring, hindi ganun kabilis. So yung bureaucracy natin, susubukan namin i-simplify para mas mapabilis namin magawa ang kailangan gawin. Kaya naman isa sa tinitignan ngayon ng ahensya ay ang pagkakaroon ng pakikipag-ugnayan sa Department of Labor and Employment o DOLE upang mapalakas ang manpower para sa isinasagawang rollout at makapagbigay rin ng trabaho sa publiko. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsagawa ng clearing operation ng Metropolitan Manila Development Authority sa Mabuhay Lane sa bahagi ng Tondo, Maynila. Sa naturang operasyon, pinag-aalis ng mga otoridad ang mga nakahambalang na sasakyan at maging ang mga nakatayong tindahan sa bangketa. Ito ang balita ni Benedict Samson. So nakatanggap po tayo. Actually, hindi po ito unang beses. This is actually the second and the third time na nakatanggap po tayo ng reklamo. Dito po sa ilang mga kalsada, dito po sa Kamaynilaan, na kung saan ito po ay considered also or selected as part of our Mabuhay Lane. Illegal parking, sidewalk obstruction at traffic congestion. Ito ang natanggap na reklamo ng Metropolitan Manila Development Authority Special Operations Group sa bahagi ng Delpan, Saragosa at Road 10 sa Tondo, Manila. Ang naturang lugar ay isa sa mga Mabuhay Lane o alternatibong ruta para maging maalwan ng trapiko sa major thoroughfare ng Kalakang, Maynila. Kanina, muling binalikan ng MMDA ang naturang lugar. Pinag-aalis ng Special Operations Group ang mga sagabal na sasakyan na nakagarahe sa gilid ng kalsada. Ito po ay kailangan natin tugunan within 72 hours upon the receipt of this complaints. So ito po yung naging action po natin
And aside from that, hindi lang po dahil meron pong complaint, no? As I said, ito po ay mga major thoroughfares, mga mabuhay lanes. That's why we have to consistently clear it, clean it, para magkaroon po tayo ng assurance sa ating mga kababayan na tuloy-tuloy po ang mga daloy ng trapiko. Bukod sa mga nakahambalang na sasakyan, pinag-aalis din ng mga tauhan ng MMDA ang mga tindahan sa bangketa. Meron din nagtayo ng repair shop na kung saan nakalat ang mga langis sa kalsada. So yung safety, no, yung hazard po na nangyayari tulad po ng mga spilled oil, yung mga natatapon na grasa, mga natatapon po na kung ano-ano mga chemical, napakadelikado po ito. It will impose safety hazard not only to the people who are walking or using the sidewalk, but also sa mga kababayan po natin na gumagamit ng sasakyan na kung saan alam naman po natin ang krudo o mga grasa, pag ito po ay nagulungan, maaaring mag-cause din po ito ng aksidente. Ang mga motorcycle rider na dumaan na walang suot na helmet kasama rin sa sinita ng mga otoridad. Sa naturang clearing operation, umabot sa 91 ang nahuli at nabigyan ng violation ticket. 19 na sasakyan naman ang nahatak. Paalala naman ng MMDA sa bawat isa na gawing disiplina ang pagpapanatili ng malinis na lansangan na siyang pinakikinabangan ng ating mga kababayan. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating mga global correspondent na si Marvy Delfin mula sa Perth, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Inaabangan ngayon ng buong mundo ang paghaharap sana ni Russian President Vladimir Putin at Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa isang peace talk sa Turkey. Ito ay inaasahang magiging hakbang para wakasan ang 3 taong digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Sa kabila ng paanyaya, hindi kasama ang pangalan ni Putin sa inilabas na listahan ng Kremlin na dadalo sa nasabing usapang dialogo. Ito ang balita ni Maven Carizo. A phone conversation is planned with the Turkish President Erdogan, and I would ask him to provide this opportunity to hold talks in Turkey. I really hope that he will confirm his desire to facilitate peace in Ukraine. We are committed to holding serious talks with Ukraine in order to eliminate the root causes of the conflict, to arrive at a enduring, long-lasting peace for the Seryoso ang Russia sa paghahangad ng kapayapaan sa Ukraine. Ayon kay Russian President Vladimir Putin, nakipag-ugnayan na umano siya sa pamahalaan ng Turkey para sa peace talks kasama ang Ukraine. Matapos ang pahayag ni Putin, agad na tinawagan ni US President Donald Trump si Ukrainian President Volodymyr Zelensky para imbitahan sa isang direktang pag-uusap na magiging hakbang sa pagbuwakas ng 3 digmaan. Pumayag si Zelensky sa kondisyon na personal niyang makakausap ang Russian President. Subalit, sa inilabas na listahan ng Kyiv ng mga delegadong dadalo sa nasabing pulong, hindi kasama ang pangalan ni Putin. Sa halip, pangungunahan ni Presidential Aide Vladimir Medinsky ang delegasyon ng Russia. Samantala, hindi rin dadalo si US President Donald Trump sa usapang pangkapayapaan. Ito ay sa kabila ng naunang pahayag na dadalo siya kung makasisigurong pupunta si Putin. Patungo si Zelensky sa Turkish capital na Ankara para makipagkita kay Turkish President Recep Tayyip Erdogan. Ngunit sinabi ni Zelensky na handa lamang siyang tumuloy sa Istanbul kung makasisiguro siyang darating din si Putin. Сьогодні ми провели кілька нарад з командою щодо формату в Туреччині. Я очікую, хто прибуде від Росії, тоді буду визначати, які кроки варто робити Україні. Сигнали від них у медіа поки непереконливі. Habang nag-aabang ang buong mundo sa posibleng pagtitipon sa Turkey, pinuna ni Zelensky ang patuloy na pag-atake ng Russia sa Ukraine. Коли увесь світ чекає від Путіна простої відповіді «так» на пропозицію прямих перемовин, він продовжує бити по Україні. Жодного військового сенсу в цьому немає. Це зрозуміло. Нічого йому це не дає і не дасть. Росія тільки затягує війну. Затягує. Maven Carizo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Sinaksihan ni North Korean leader Kim Jong-un ang combined tactical trainings ng Special Operations Subunits at mga Tankmen Subunits sa training camp ng Capital City Defense Corps sa Pyongyang. Kasama ni Kim Jong-un ang mga matataas na opisyal ng National Defense Ministry at mga pinuno ng malalaking unit ng Korean People's Army o KPA habang sinisiyasat ang mga kondisyon ng training base. Ipinakita sa mga kalahok sa Conference of Training Officers ang mga taktikal na pagsasanay para sa All-Mission Battalion at mga Joint Fire Strike Drill ng mga tankmen. Pinuri ni Kim Jong-un ang pagbuo ng functional training base na may kumpletong pasilidad para sa iba't ibang uri ng pagsasanay. Ang Combat Training Department ng KPA General Staff ang nagbigay ng paliwanag sa mga pamamaraan at nilalaman ng mga isinagawang drill. Planong bawasan ng California ang pondo para sa libreng health insurance ng mahihirap at undocumented immigrants sa estado. Ito ang balita ni Carmela Marinda. Here are the solutions. $5 billion on a freeze on our Medi-Cal expansion. We're not cutting or rolling back those that are enrolled in our Medi-Cal system. We're just capping it, particularly for those without documentation. Magbabayad na ng $100 monthly premium para sa health insurance coverage ang mga undocumented immigrants sa California. Ito ay kung masusunod ang 2026 budget proposal ni Governor Gavin Newsom. Sakaling aprubahan, magsisimula ito sa January 2026. Ang pagbabago ay bunsod ng umanong magulong economic strategy ng Trump administration dahil sa tariffs at trade war nito sa ibang bansa. California is under assault. The United States of America, in many respects, is under assault because we have a president that's been reckless in terms of assaulting those growth engines. Has created a climate of deep uncertainty. Ang trade uncertainty sa ilalim ng Trump administration ay nagdulot ng halos $16 billion deficit sa tax revenue ng estado. Ang California ang isa sa mga estado na nagbibigay ng libreng universal healthcare sa mga residente nitong may hirap, kabilang na ang mga undocumented. Ayon pa sa budget proposal ng gobernador, ihihinto na sa taong 2026 ang pagtanggap ng bagong enrollees sa healthcare system nito na tinatawag na Medi-Cal. Hindi naman aalisin ang mga current enrolled na undocumented immigrants sa Medi-Cal. Kabilang na ang mga bata at senior citizen, gayon din ang emergency at pregnancy services. Dagdag pa ni Newsom, tumaas ang gastos ng estado sa health insurance, hindi lamang sa mga undocumented, kundi sa lahat ng aspeto ng populasyon ng estado. Kaya naman makakatipid ang California ng lagpas sa $5.4 billion kung maaprubahan ito sa taong 2028 at 2029. Carmela Marinda, UNTV News and Rescue, USA. Diyos, ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinagbabawal sa New Zealand ang pagpapangalan ng king sa mga ipinapanganak na sanggol. Noong nakaraang taon, 11 magulang ang hindi pinayagan ng Registrar General ng bansa na irehistro ang kanilang anak dahil sa pagtataglay ng naturang pangalan. Bawal gamitin ang mga royal title bilang pangalan ng sanggol maliban kung may sapat na paliwanag. Umabot na sa 38 pangalan ang ipinagbabawal na ibigay sa mga sanggol, kabilang ang Prince, Princess, Duke, Majesty at Emperor dahil sa royal references. Hinikayat ng mga opisyal ang mga magulang na pag-isipang mabuti ang pagpili ng pangalan dahil isa itong regalo sa kanilang mga anak. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvy Delphine. Magandang gabi. Miyembro umano ng malaking sindikato ng droga ang dalawang suspect na naaresto ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 3 sa Angeles, Pampanga kahapon. Ayon kay PDEA Region 3 Director Jigger Montanalla, nanggaling sa Golden Triangle sa Myanmar ang naturang mga droga base na rin sa physical appearance nito. Ito ang balita ni Leia Ilagan. They've been
working on this operation for quite some time, more or less around 2 months. So it's a part of a larger intelligence project by our intelligence service under the COPLAN po na Electo. So it's a continuing project and a continuing intelligence operations po. And isa lang po yung kahapon, yung na-hit. And this has been a continuing operation targeting po yung ating mga high-value target. Sa 76 na gold tea bags na ito, itinago ng mga miyembro ng sindikato ang ilegal na droga. Natagpuan ang mga ito sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Santo Domingo, Angeles, Pampanga kahapon May 14. Ayon kay PIDEA Region 3 Director Jigar Montaliana, ang ilegal na droga ay nasa 101 kilos at nagkakahalaga na mahigit sa 680 milyon pesos. Ayon pa kay Montaliana, ang naturang operasyon ay karugtong ng naunang buy-bust operation sa Oriental Mindoro noong Marso na may nakumpiska ring mga droga na nasa 120 kilos at nagkakahalaga na nasa 816 milyon pesos. Kinumpirma ng opisyal na ang natura mga shabu ay mula sa Golden Triangle sa Myanmar. Based po doon sa mga previous confiscation natin, not only here in Central Luzon but other parts of countries, itong mga to kasi galing po ito ng Golden Triangle Met na produced doon sa Golden Triangle. Yes ma'am, sa Myanmar. So most of this packaging nanggagaling po doon. It's either traffic, nagta-transit siya, it's either kahit saang bansa, minsan sa Vietnam, minsan sa Malaysia, depende po sa track po ng sindikato kung saan sila nakalinya. Iniimbestigahan na kung paano nakapasok sa bansa ang naturang mga droga. Sabi ko nga, peculiar po yung ating AOR, lalo na itong Central Luzon. Central Luzon ito po yung ideal na talaga nila, ideal place for them to set up yung transshipment, your warehouse, as well as yung production po ng illicit drugs. So kaya mapapansin nyo ma'am, talagang dito kasi this is the ideal and kumbaga haven nila for their illegal activity to thrive. Ani Montaliana, ang dalawang suspect na nahuli ang siyang distributor ng illegal na droga sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sila yung nagdi-distribute. Actually sila, yun yung role nila sa grupo. So silang nagdadala to and from silang nagmo-move. Dyan lang po, hanggang dyan lang. Sinabi naman ni Police Regional Office 3 Director, Police Brigadier General Jean Fajardo, na malaki ang epekto sa sindikato sa pagkakakumpiska ng naturang mga droga. Malaking impact po ito sir, katulad ng sinasabi po sir ni Director Jigar na ito pong kanilang trabaho ay kadugtong pa po nung naunang trabaho sa Mindoro. So ganito kalaki yung magiging impact po nito. Just can imagine a fraction of that 101 kilos reaching the communities in Central Luzon. So nagpapasalamat tayo ng malaki sa PIDEA, talagang sa magsigasig nilang pagtatrabaho dito ay hindi natuloy yung possible distribution nito. Ang mga suspect ay mahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 selling at Section 8 possession ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakahandang tumulong ang Armed Forces of the Philippines sa ginagawang investigasyon sa mga napaulat na quarrying activities sa dagat na maaaring isang reclamation activity sa West Philippine Sea. Sa isang pahayag, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margareth Padilla na nananatiling nakabantay ang militar sa mga isyung may kinalaman sa seguridad ng bansa. Kung kinakailangan niya, tutulong sila sa Department of Environment and Natural Resources, Philippine Coast Guard at National Bureau of Investigation para matukoy kung sinong mga nasa likod ng umano'y quarrying activities. Sa ilalim anya ng whole nation approach, nasa mandato ng AFP na protektahan ang integridad ng ating pambansang teritoryo at pigilan ang banta sa ating soberanya, kalikasan at seguridad. Dalawang magkahiwalay na aksidente ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue. Isa rito ay ang 4 na sasakyang nasangkot sa aksidente sa Davao City, habang ang pangalawa ay motorcycle accident naman na nangyari sa Tanay Rizal. Ito ang balita ni Hazel Fuerzas.
5 tao ang sugatan matapos araruhin ng puting sasakyan ng 3 pang sasakyan. Nangyari ito sa harap ng isang mall sa Bahada, Davao City madaling araw ng May 12. Nagtambay mi dira ganina sa likod sa akong sakyanan. Ikan dito akong sakyanan, abot na subak ko sa impact. Layo kay gidaganan pila ka dupa. Ulo ka dupa ang gilayo. Magkatuwang na tinulungan ng UNTV News and Rescue Team, Barangay 19-B, Urban Search and Rescue at Central 911 ang mga biktima. Pinang sinitabo sa inyo hadin, ma'am. Bro, nga na nagbangga dito daan yan. Apil lang ni diri. Nagunsa mo? Alarta pa lang kami. Pa nagsakay mo ibay. Pwede na i-check, ma'am. Ang likod mo? Kaya ni mula ka, ma'am. Magsakit mo kung magsakit ang imuhang dughan. Ulat lang sa tama, ma'am. Yung unknown vehicle po nga plate number NFD 1688 ining tulo nagpark ni siya kay magpalit og street foods. So the first impact is yung Toyota Vios. So tungod sa kakusog sa impact, ang Toyota Vios na push forward niya nag multiple bumping. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang paghahanap sa driver ng puting sasakyan na tumakas matapos ang insidente. Kung malukit na mo ang address sa vehicle o tag-iyaaning vehicle, may possible na makabalo siya kung kinsa ang driver. If ever kung siya ang driver or an owner, may atubangon siyang kaso sa mga complainants sa reckless imprudence resulting to damaged property and multiple injuries sa mga biktima. Ang mga biktima ay may edad na 18, 19, 20, 23 at 24 anyos. Kung wala daw itong iyang sakyanan itong Vios, at itong upat, murag mapatay daw ito. Kung ito kay ang Vios mong magsagang sila. Ni Pugong mga naigo sila dito. Matapos lapatan ng paunang lunas ang mga biktima ay agad na dinala ang mga ito sa Southern Philippines Medical Center. Sa Rizal, isang motorcycle crash incident ang nadaanan ng UNTV News and Rescue Team sa kahabaan ng Sampaloc Road, Barangay Sampaloc sa Tanay mag-aalas 5 ng umaga, May 14. Nagtamo ang motorcycle rider ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. May pananakit rin sa kaliwang tuhod na nilagyan ng splint ng team upang maiwasan itong magalaw. Walang suot na helmet ang biktima kaya't nagkaroon siya ng mga hiwa sa kanyang labi, dila at nabasag ang isang ngipin sa harapan. Hatid po niya ang kainuman niya. Tapos yun po, sabi po bumangga daw po sa motor na sa unahan niya. Dinala ng team ang pasyente sa Margarito Duavit Memorial Hospital. Ang angkas naman ito ay nagtamo ng sugat sa kanyang kaliwang pisngi at balikat na agad ding binigyan ng first aid ng team at inendorso sa Tanay MDRMO upang madala sa ospital. Nasira ang motorsiklo ng nakabanggaang rider pero wala namang itong natamong sugat. Hazel Ferzas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naantala ang pagpapadala ng resulta ng halalan mula sa ilang bansa dahil sa internet restrictions. Samantala, may mga canvassing laptops naman na naharang sa customs ng ilang bansa kaya kinailangang mag-improvise ang COMELEC para mabilang ang mga boto. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale, live. Ryan, saang mga bansa yang hindi maipadala ang resulta ng botohan dahil sa internet restrictions nila at ano ang ginawang remedyo dyan ng COMELEC? Monica, kinailangan pang pumunta sa pinakamalapit na embahada ng mga overseas voting officer sa pinakamalapit na embahada para doon i-transmit yung mga COC dahil nga doon sa internet restriction sa kanilang mga bansa. At ito na lamang tatlo, yung Poland, Russia at Iran, yung pinakahuling inintay ng National Board of Canvassing o Canvasser kanina para ipagpatuloy at matapos na itong isinasagawang canvassing. Sabi ng COMELEC na ikonsidera na nila ang problemang ito. Kaya imbis na dalhin pa uwi sa Pilipinas ang mga COC, dinala na lamang ito sa mas malapit na bansa na walang internet restriction.
kahit po yung virtual private network natin, kahit yung Teltonica po natin ay hindi makapag-send ng kanilang certificates of canvass. Ano ang contingency plan? Lalabas po sila dun sa host country na may internet restriction, pupunta sa pinakamalapit na Philippine Embassy or Consulate Office na outside of the border nang sa gayon makapag-transmit. Factor in yun, kaya lang hindi mo naman kontrolado yung bansa. Pagka bigla nilang pinatay, may tinatawag silang VPN ba or whatever, wala kang magagawa dun. So you have to find an alternative. Ang mga COC mula sa Russia dinala sa Qatar para doon i-transmit. Samantalang sa Kuwait naman dinala ang mga COC sa Iran. Pero nakaantabay na ang bansa na tatanggap sa kanila at maging ang mga gamit na laptop sa pag-transmit. Kaya ngayong araw ay inaasahan din ng COMELEC na matatapos na ang canvassing pagkatapos matanggap ang lahat ng 175 na COC. Na-hold naman sa custom ng Portugal, Pakistan at South Africa ang mga consolidated canvassing laptop na galing sa Pilipinas. Kaya hindi sila makapag-transmit. Kaya kinailangang magsagawa ng special canvassing ang COMELEC sa warehouse nito sa Binyan, Laguna. Paliwanag ng COMELEC dahil hindi pwedeng ma-delay ang halalan at di rin alam kung hanggang kailan maire-release ang mga na-hold na gamit, bahagi ng kanilang contingency ang mag-configure ng kaparehong canvassing system. Kagandahan nga po na tayo po ay naka-internet voting sa mga bansa na yan. Part ng contingency po natin dito ay mag-configure ng kaparehong consolidation and canvassing system. I-extract ang data ng internet voting sa mga bansa na yan through the Amazon Web Services na nasa cloud. Nandiyan yung mga balota, nandiyan yung mga ER. In-extract po nila, napasok doon sa consolidation and canvassing system, nakapag-generate po ng certificates of canvass at nakatransmit po sila. Itinuturing naman ng Commission on Election na may pinakamataas na voters turnout sa kasaysayan ng midterm election sa bansa ang katatapos na halalan. Umabot sa 81.65% ang mga bumoto mula sa 68,431,956 na rehistradong botante. Sabi ni Chairman Garcia, maia-attribute ito sa paglabas ng mga kabataan para bumoto. Bagamat madami ding mga senior citizens ang lumabas sa unang 2 oras ng halalan na umabot sa mahigit 3 milyon. Kabataan. Hindi ko pa nalalaman yung whatever, pero base sa initial natin pagtingin, talagang dumagsa ang kabataan sa pagboto nitong nakaraang 2022 elections. Yung boses nila, gusto ng sambayanan na mapakinggan. Monica, sa ngayon ay kasalukuyan ng kinakanvas yung mga COC galing sa Iran at Poland. At ito na lamang ang ikinakanvas ngayon para matapos na. At kapag natapos na ito ngayon ay sa Sabado maipoproklama na yung mga mananalong mga senador at posibleng sa Lunes naman yung mga party list. At sa ngayon, Monica, inilabas na rin yung kanina lamang yung partial official report doon sa first canvass, doon sa 58 COC na kinanvass noong araw ng Martes. At nangunguna pa rin dyan si Bongo na mayroong 1,583,993. Pumangalawa si Bam Aquino, pangatlo si Bato de la Rosa, Tito Soto, Fing Lacson, Erwin Tulfo, Rodante Marculeta, Kiko Pangilinan, Pia Cayetano, Camille Villar, Benhur Abalos, pang-12 si Amy Marcos at yung pang-13 naman si Abi Binay, Lito Lapid, Ben Tulpo, Bong Revilla, Heidi Mendoza, si Bosita ang pang-18 at pang-19 si Manny Pacquiao at si Jimmy Bondoc. At ano bang oras nga matatapos na itong canvassing? Monica? Maraming salamat, Ryan Lacanlale, live mula sa Maynila. Mula sa 24/7 operations sa nakalipas na 4 na araw para magsilbi sa idinaos na 2025 midterm elections, gagawin na lamang 9 a.m. hanggang 9 p.m. ang operasyon ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV simula bukas, May 16.
Ito ay upang makapagpahinga mga volunteers ng PPCRV. Magpapatuloy naman ang audit ng election returns hanggang sa June 12, 2025. Mataas na singil sa kuryente ang isa sa laging daing ng mga Pilipino. Buwan-buwan halos nagpapatupad ng rate increase ang mga power distribution company. Ngunit ayon sa Department of Energy, may mga tinitingnan na silang solusyon upang matugunan ang problemang ito. Ito ang balita ni Van Alvarez. Gusto namin mababa para maging sulit kami makasama sa pagkain yung ikabababa ng kuryente. Diba, pambili na ng pagkain, budget sa pagkain. Kailangan na rin maging mababa. Mas mababang singil sa kuryente. Ito ang hirit ng ilang Pilipino na malaking porsyento ng kanilang budget ay napupunta sa bayaring ito. Ayon kay Cristina Buenaventura, napapaaray na lang ang kanyang asawa tuwing makikita ang kanilang monthly bill dahil ito ang sumasagot sa bayad ng kanilang konsumo sa kuryente. Ngayon mataas. Mataas ang kuryente namin ngayon kasi dati nasa 5. Ngayon nasa 6, 6-7 na yata. Si Josie naman, manager ng isang laundry shop at water station sa Pasig City, ramdam din ang mataas na bayarin sa kuryente dahil sa kanilang negosyo. Wala naman silang magawa at kailangan na lamang anyang maging matalino upang hindi ito maging rason ng kanilang pagkalugi. So, bale, parang minamanage na lang din namin kung paano namin mapapagkasya yon. At the same time, nagre-rent din kami. So, yon. Talagang pabudgetin na lang namin kung pinaka-total sales namin. Samantala, pinag-aaralan naman ng Department of Energy kung paano mapapababa ang singil sa kuryente sa buong bansa. That's why more indigenous sources of energy is a priority of this administration in order to bring down the price of power and energy. Ayon kay Energy Secretary Lotilla, kasama na rito ang pag-i-introduce ng renewable energy sa mga off-grid areas o mga liblib na lugar. Hinihikayat din ng kagawaran ang mga private energy provider na gumamit ng hybridization program upang hindi palaging nakaasa sa mga plantang gumagamit ng mamahaling langis. Hindi naman nangako ang DOE na agad-agad mapapababa ang singil sa kuryente, lalo na at marami pang mga bagay ang kailangang ikonsidera pagdating sa ganitong klase ng usapin. And therefore, we cannot give you an assurance that coal prices will go down tomorrow by 50% and will remain stable over time. So I think it's more realistic to take note of the fact that we are still exposed to global pressures. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-aaralan na ng mabuti ng Department of Transportation ang ipinapanukalang taasan ang insurance coverage ng pribadong sasakyan. Kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng mga aksidente sa kalsada. Isa pa sa tinitignan ng DOTR ay ang insurance premium na binabayaran ng mga operator ng Public Utility Vehicle o PUV. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. So ang insurance, napaka-importante na. And ang panawagan ng Pangulo, itaas ng todo ang insurance. Pagkakagam ko, itapat ang insurance sa pribado dun sa PUV. Tingin ko napakagandang idea po niyan. At yan po ang pipigitin nating magawa. At kakausapin natin ng LTO at utusan natin ng LTO at LTFRB na kailangan i-impose natin yan. No? Sa lalong madaling panahon, nais ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon na mailabas agad ang resulta ng pag-aaral sa nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na taasan ang insurance coverage sa mga sasakyan na nasasangkot sa aksidente. Ayon kay Secretary Dizon, maganda ang ipinapanukalang ipantay ang insurance coverage ng pribadong sasakyan sa Public Utility Vehicles o PUVs. Ito ay sa gitna na rin ng mga naiulat kamakailan na mga aksidente sa kalsada tulad na nangyaring trahedya sa Subic-Clark-Tarlac Expressway
o SCTEX kung saan hindi bababa sa 10 ang nasawi. Gago na ngayon. Kita natin sa dami ng mga aksidente and marami sa mga aksidente, PUV. No, at ang mga kababayan natin, kaya ng sinabi ng Pangulo, nagbabayad yan ng pasahe, pero kapalit ng pagbayad nila ng pasahe, yung makakauwi sila dapat ng safe. Maraming mga insidente ngayon, hindi ganun ang nangyari. Nakakalungkot. Sa kasalukuyang policy, 400,000 pesos ang makukuha ng mga pasahero ng PUV na nasawi. 100,000 pesos para sa mga nasugatan base sa Passenger Personal Accident Insurance Program. Sa private vehicle naman, sa ilalim ng Compulsory Third Party Liability o CTPL, hanggang 200,000 pesos ang paghahatian ng mga biktima ng aksidente. Payag naman ang private vehicle owner na si Daniel na itaas ang sinisingil na premium sa insurance. Kasi kung mas mataas yung presyo ng insurance, mas malaki yung claim. And sa mga napapansin ko is like most likely yung mga driver ayaw nilang kumuha ng insurance kasi mataas yung natataasan sila sa presyo, so nagda-drive sila, wala silang insurance. And then lately na lang nila nare-realize na kailangan nilang insurance once na nagkaroon na sila accident. Bukod rito, tinitignan na rin ng Department of Transportation ang posibilidad na itaas ang insurance coverage ng PUV. Ngunit kinakailangan munang konsultahing mabuti rito ang mga stakeholder. Inaasahan na maaaring humiling ang mga bus company at operator ng aumento sa pasahe sakaling itaas ang bayad sa insurance premium. Walang libre sa mundo. Diba? Kailangan may magbabayad kung mataas ang premium. So, kailangan ibalansin natin yan. Pero titingnan natin ang kakayahan ng mga operator, ng mga bus company para i-absorb yan. Anyway, regulated naman ang mga fares. May mga factor para i-approve ng LTFRB ang isang fare increase o hindi. Sa ngayon, prioridad ng kalihim ang ligtas na kalsada kung saan makakapulong ng DOTR Chief ang iba't ibang road safety advocates upang talakayin ang nararapat na reforma sa sistema sa kalsada, kabilang narito ang tungkol sa insurance. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mas mataas ang dropout rate ng mga batang Pilipinong hindi dumaan sa preschool. Ito ang lumabas sa pag-aaral ng isang grupo na naatasang magsagawa ng pagsusuri sa kalidad ng edukasyon sa bansa. Bilang tugon sa nasabing problema, isang batas ang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang palakasin ang early childhood care sa bansa. Ito ang balita ni Jed Neresina. So if we look at the data, ages 3 to 4-year-old children, kasi ito yung bago mag-kinder at grade 5, yung may access is 21% lang. Ibig sabihin, almost 80% of Filipino children, wala. 8 sa bawat 10 batang Pilipino o 80% sa kanila ang hindi nakaranas sa early childhood education o nakapag-aral sa preschool. Bago pa man sila makapasok sa kindergarten, marami sa kanila ay naiwan na, ayon sa 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM-2. Paliwanag ni Dr. Carol Mark Yee, Executive Director ng EDCOM-2, hindi pantay ang access sa early childhood education sa bansa. Mas ramdam ang kakulangan nito sa mga liblib at mahihirap na komunidad. Sa pag-aaral namin, more than 5,000 barangays, wala pa ring daycare centers. And problema yan kasi ang ibig sabihin yan, yung access to early childhood education talagang masyadong uneven at karamihan yung mga mahihirap na mga barangay at munisipyo yung walang ganitong programa. Binigyang diin din ni Dr. Yee na malinaw na ipinakikita ng mga datos na kung maaga ang simula ng pagkatuto ng isang bata, mas maganda ang magiging kinabukasan nito. Ang bata na may access sa early childhood education, mas mataas ang likelihood na makapagtapos hanggang college at yung income nila mas mataas. Ito yung best investment that assures us that as long as children receive quality early childhood care in the first years of life, talagang yung mga iba't ibang problema na naharap natin ngayon sa konteksto ng learning crisis, masasolusyonan. Kaugnay nito, ikinatuwa nila ang paglagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Republic Act No. 12199 o mas kilala bilang Early Childhood Care and Development System Act.
Ayon sa EDCOM2, ang bagong batas ay nagbibigay ng mas matibay na suporta sa mga batang edad 0 hanggang 8 taon na siyang pinakakritikal sa paghubog sa kanilang isipan, katawan at pagkatao. Kasama na rin dito ang pagbibigay ng plantilla possession at fixed salary para sa mga child development teacher at child development worker. Mas malinaw na rin ngayon ang responsibilidad ng mga local government unit o LGU sa pagpapatupad ng early childhood care and development programs. Dahil obligado na ang mga LGU na magpatayo ng child development o daycare centers sa bawat barangay at maglaan ng sapat na pondo para rito. Ang maagang edukasyon ay hindi luho sapagkat ito'y karapatan ng bawat batang Pilipino. Kaya ayon sa EDCOM2, panahon na para tiyaking walang batang maiiwan sa pagkatuto. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maglalabas ng mas komprehensibong disaster response ang Office of the Civil Defense sa probinsya ng Cagayan na madalas tamaan ng matinding bagyo. Nasawi naman ang 2 pulis kagabi sa Oriental Mindoro matapos tamaan ng kidlat. At sa Cagayan de Oro City, iniimbestigahan ng Department of Public Works and Highways ang nawawalang slope protection materials na pinaghihinalaang ninakaw. Ito ang balita ni JP Nunez. Sa Cagayan, nakipagpulong ninang umaga si Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno kay Governor Manuel Mamba. Pinag-usapan nila ang paglalagay ng mga komprehensibong hakbang na tutugon sa mga kalamidad na posibleng maranasan sa lalawigan gaya ng bagyo, pagbaha, landslide at iba pa. Ang Cagayan ang pangunahing lalawigan na tinatamaan ng malalakas na bagyo na nagiiwan ng matinding pagbaha at insidente ng mga pagguho ng lupa. Sa Oriental Mindoro, kinumpirma ng Police Regional Office Mimaropa na nasawi ang 2 nilang pulis matapos tamaan ng kidlat sa kasagsagan ng malakas na ulan kagabi, May 14. Sa opisyal na pahayag ni PRO Mimaropa Regional Director Police Brigadier General Roger Quesada, sinabi nito na nasa loob ng kampo sa Nawan ang 2 at gumaganap ng kanilang trabaho. Sinubukan pa anyang SPR pero idineklara na silang dead on arrival pagdating sa Mindoro Medical Center. Nagpaabot naman ng mensahe ng pakikiramay ang PRO Mimaropa sa pamilya at mga naulila ng mga nasawi at nangakong magbibigay ng assistance at benefits sa kanila. At sa Cagayan de Oro City, iniimbestigahan ng Department of Public Works and Highways ang nawawalang slope protection materials na posibleng ninakaw sa isang proyektong katatapos lang gawin. Nawawala ang 17 individual plates at 30 pares ng plates and pins na humaharang sa wire mesh dahilan para humiwalay ito sa lupa. Bahagi ito ng pangharang sa lupa upang pigilan ang posibleng pagguho papunta sa kalsada. Ayon sa DPWH Cagayan de Oro City 1st District Engineering Office, nakita nilang wala na ang slope protection materials matapos silang magsagawa ng inspeksyon sa Price Plaza Hotel perimeter fence sa Carmen Hill, Barangay Carmen noong nakaraang linggo. JP Nunez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy pa rin dinadayo ang Badek-Bek Hot Spring. Ayon sa mga residente at mga turista, meron daw kasi itong healing powers. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Masarap naman. Parang maganda ang pakiramdam. Gamot ito. Lahat yung mga may kutis, ganun. Alam nyo ba na may lugar sa Benguet kung saan kusa talagang kumukulang tubig mula sa lupa? At hindi lang yon, pwede ka pang magluto ng itlog gamit lang yung init mula sa hot spring. Kaya tara, samahan nyo ako sa Daklan, Bokod, Benguet.
Sa sobrang init ng sulfur spring dito, kaya niyang magluto ng itlog. Ilubog mo lang sa tubig, hintayin mo lang ng ilang minuto, lutong-luto na. Naka-agwa dito, di pitak na, di gadil, naka-ti gadil, kan di good. So timang ikat na. Iman idida mo kanya, kanak nga makakungan dito pangreyo mamabalin. Tama sa panasigod di ako. Agupar kano kayat mo. Saka adumot niya mo. Pagluto anti itlog, no kayat mo. Diyan, hindi agas na talaga piman. Kumukulong hot spring, ang mga may sakit daw ay nagpapagaling. Totoo kayang may healing powers ang paglublob sa isang bukal na isa palang bulkan sa Benguet? Ang hot spring parang spa na gawa ng kalikasan. May benepisyo rin raw sa kalusugan. Pero imbis na mainit na tubig ang madaratan mo rito, kumukulong putik ang bubungad sa iyo. Ito ang Badigbek Sulfur Spring sa Benguet. Badagbag ay isang salitang Ibaloy na nangangahulugang bubbling o kumukulo na kung ano mismo ang nakikitang putik sa hot spring. Actually, marami naman po talagang benefits ang sulfur. Kasi di ba, it's naturally occurring, libre siya, lalo na kunwari available sa area ninyo. So, pwede nyo siyang binababad nga yung paa, pwede nyo siyang pinapanligo. Surprising para sa akin. Tapos, nung tinry ko binabad yung paa ko, kaya naman yung init. Masarap sa pakiramdam. Parang pwede kang mag-alone time dito. Ayon sa mga eksperto, ilan sa magandang epekto sa ating kalusugan ay nakakatulong sa ating blood circulation. Anti-inflammatory, good for joints, nagpaparelax ng muscles, pampababa ng stress at pampaganda ng skin. Kung ang iba'y pumupunta sa doktor para gumanda, ang ibang turista dinarayo ang hot spring sa Benguet para mag-glow up. Meron din kasi siyang antibacterial at antifungal na effect. So kunwari sa paa, may mga kaliskis na nandyan, hindi natin sure kung fungal infection ba siya or talagang excess skin lang. Maganda ang sulfur kasi at least binabakbak na yung top part ng skin kung nasaan yung mga fungi natin. Sa mga ibig pasyalan ang Badagbek Sulfur Spring, may environmental fee na 50 pesos bawat isa at ma-enjoy mo na ang all-in-one nature spa. Nakakapagbigay ginhawa na, may beauty benefits pa. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy ang bakbakan ng mga koponan sa second round ng UNTV Volleyball League Season 3. Kani-kanyang sa pagpapakitang gilas ang mga grupo para makakuha ng panalo at makapasok sa susunod na round. Ito ang balita ni Jed Neresina. Walang sablay na set ang nilaro ng BFP Lady Firefighters at PNP Lady Patrollers kahapon sa matches nila sa Paco Arena, kung saan sa Game 1, tinapos ng Lady Firefighters ang laro sa isang mabilis na 3-set win laban sa PhilHealth Consulta Health Insurers. Natapos ang match sa scores na 25-23, 25-20 at 25-23. Sa game namin ngayon, okay naman po. Medyo, at least na-apply po yung mga tinuturo po ng mga coaches sa amin po. Kaya medyo, at least nakatatlong set lang po ngayon. Ngunit para sa health insurers, kailangan pa nilang mapalakas ang koneksyon ng bawat isa sa court. Ang masasabi ko lang po is mag-focus lang po talaga kami sa team namin, sa ensayo namin, at saka teamwork lang po talaga. Sa game namin today, lahat naman po ay we did our best naman po, kaso kinapustan po talaga lalo na sa receive at saka sa mga errors namin. Salamat po. Lahat sila, kasi lahat AFP. Sa sumunod na game kahapon,
Pinatumba ng Lady Patrollers ang back-to-back champions na AFP Lady Gunner. Nakamit ng PNP ang isang straight sets victory laban sa AFP na natapos sa scores na 25-20, 25-19 at 25-20. Player of the game si Patrol Woman Yam Poryo na nag-ambag ng 16 points sa match. Well, super satisfied po. Nagawa po namin lahat ng mga tinuro ng mga coaches namin, lahat po ng pinag-trainingan namin. And very happy po kasi nagbunga po lahat. Motivation naman kung tignan ng Lady Gunner ang natapos nilang game kontra Lady Patrollers. Hindi always talaga panalo. So meron talagang times na medyo we fell short. However, itong mga ganitong instances will make us more crave for winning na the next game. So we are more motivated now. Flores. Sa third game kahapon, extended ng isang set ang laban ng DFA Emissaries at NCMH Wellness Warriors. Nakuha ng Emissaries ang game sa scores at 25-19, 13-25, 23-25 at 14-25. Sobrang proud ko po sa mga teammates ko dahil kahit po yesterday dapat magte-training kami, hindi kami napag-training dahil sobrang lakas po ng ulan. Pero nakita ko naman po yung improvements tsaka determined kaming manalo. Bigumang makuha ang match, naniniwala ang Wellness Warriors na intense game po yung talagang dumidikit naman po kami. So lahat po ng best namin ginawa naman po namin. Pero medyo talagang lagi kaming bitin. So lagi kaming kapos, wala kaming panapos palagi. So yun po yung nagiging problema namin. Huwag palampasin ang tumitinding labanan sa volleyball court. Abangan ang susunod na match schedule sa darating na linggo, May 18 live sa Paco Arena. Maghaharap sa Game 1 ang AFP Lady Gunner kontra BFP Lady Firefighters. Comelec Suffragettes laban sa NCMH Wellness Warriors sa Game 2. At DFA Emissaries laban sa PNP Lady Patrollers sa Game 3. Mapapanood din ito via live streaming sa UNTV Sports Facebook page at YouTube channel. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sige. Sabi mo, Monica. Yung badikdik. Yung Tama ba nireport ni... badekbek? Badikbek. Yan. Badikbek, Yung yan. report ni Grace Doctolero sa Benguet. Ano, Benguet ba yun? Sulfur, no? Umukulo. Pwede rin ang naalala ko pwede ka raw magluto ng itlog. Logo. Ganun na naman talaga pag may mga ganyang... Ang tawag ko dyan? Hot spring? Hot spring, di ba? Ito ibang klase. Ito is sulfur kasi. Parang meron ganyan din sa Bicol, sa may bandang Albay. Manito kung tawagin nila. Ganyan din, may napuntahan kaming ganyan. Yun naman, kasi hindi masyado maputik. Ito, maputik talaga to eh. Kapag ba sa ganyan, may certain time lang na dapat nakababad ka? Hindi ko alam. Baka mamaya malapnos na yung mga blood. Oo. At saka baka may complications baka pag sobrang tagal. Oo. Pero maganda mag-consult muna sa doktor. Siguro. Baka mamaya bigla kang naniwala ka agad-agad ito, meron ka palang condition talaga sa balat, may hindi pa tayo nakikita o hindi pa tayo nararamdaman. Mas maganda yung muna, mas siguro tayo, di ba? Oo. Pero nakakatawa, may ganyan pala dyan sa doktor. Maganda Ngayon ko lang narinig yan. Ano kayo ibig sabihin ng badikbek? Badikbek. Tanungin natin kay Grace sa susunod. Kumukulo? Kumukulo? Kaya pala Ano balikbek. salita Ilocano. Ilocano. Tama siguro, no? Balikbek! Gano'n, di ba? Sige. Ito naman po ang komentaryo ng ating mga kausi ngayong araw po ng Huwebes. Hinggil po sa 20 pesos na kada kilo ng bigas. Yan. Sabi po ni Irvin Nems, hirap paano itong pangalan niya. Sana ang NFA rice. Sana ang NFA rice na yan same sa binebenta sa publiko. Kasi ito kasi iba to yung parang
may certain na lugar lang, tapos sa Kadiwa Center lang nabibili. So ito ay para sa mga mahihirap talaga. Kasi subsidized po ito ng government. Kaya medyo maganda yung kalidad, nakita mo kanina. Maputi, Maputi. sabi mo. At sabi na malambot daw, no? Sabi nung Ilocana na tumikim. Malambot Ikaw ba daw. magaling kang tumingin? Kapag kuwari makita mo pa lang yung bigas, alam mo agad na Alam mo, hindi naman sa puti ng bigas yan eh. Saan ba? Sa kalidad Hindi ako yung ano marunong siya, tumingin paano siya inalagaan. Yung variety niya rin. Kasi may mga hindi naman maputing bigas, pero masarap. Depende nga sa variety niya. Pero kasi naman, sobrang tagal na, nagkakaroon ng bukbok, di ba? Iba naman yun. Hindi ba minsan nga mas masarap pa yung yung hindi masyadong milled. Nandun yung mga sustansya. Pag well-milled, yung puting-puti Oo, na, kasi, nawawala na yung sobrang sustansya. tanggal na yung Kung hindi ako nagkakamit, hindi ako eksperto Pero sa alam ko nga ganun yun. Hindi ako Oo. agriculturist. Parang ganon. Parang Pero ganun. ako kasi gusto ko lang medyo firm yung bigas. Ayoko nung, siguro sa pagsasaing na ata yun, kung malata o hindi. Oo. Pero gusto ko sa Marunong ka kanin. mamagsaing. Baka manay tanong. Sakto Alam mo ba yung naman. paano sinusukat yung tubig? Pag ayoko magsalita, baka mali masabi ko eh. Pero minsan chumachamba. Machamba. Alam mo yung pag sinusukat dito sa palad, yung tubig. Sa rice cooker kasi kami. Oo. Pero akala ko dati, 1:1. Pero minsan ko kasing ginawa yun, hindi masyadong successful. So minsan nasa depende rin yata sa bigas kasi na niluluto. So ayoko magsalita, baka may magaya Pero sa usually akin. talaga nung araw, ang turo ng mga magulang, ng mga tanda, hanggang dito. Yan, Sa? Ay, Baba. pangatlo. Binuhos mo yung bigas, Oo. di susukatin mo yun. Di susukatin mo hanggang doon din. Diba? Tama ba Susubukan ko yan? yan. Sa susunod na Sayo ko eh. Depende rin sa klase nga ng bigas. Oo. Tingnan mo rin, mag-a-adjust ka. Yun, sige. Sabi naman ni Teresita Duran, ang tanong, kumita kaya ang magsasaka na 20 pesos ang bigas, parang kawawa yata ang farmers. Hindi, subsidized nga po. Subsidized nga. Subsidized po siya ng government. So, hindi sila, yung income nila, gobyerno po ang nagbabayad sa kanila yan. Ayan. Shoutout din po sa ating mga kausi na sina Romel Ortiz, Crisanto De Dace at Raymond Hardenil. Kayo din kay Ruben Ponce, Benjamin Serdenya, J.N. Ramos. At mag-shoutout lang din ako sa Go. isang kakilala ko kay Saisi Mariel Santiago. Happy viewing po. At mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muli mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 12 at 21 na nagsasabi, walang mangyayaring kapahamakan sa matuwid, ngunit ang masama ay mapupuno ng kasamaan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.